Tatlong ballot boxes ang binuksan kaninang umaga at sumailalim sa ilang oras na random manual audit mula sa mga barangay sa Dasmariñas, Cavite at ika-6 na distrito ng Quezon City na kabilang sa Pilot Automated BSKE. Layo ng audit na matiyak na gumana ng maayos ang mga makina at tama ang nabilang na boto. Sabihin mo na may question ka sa kahit na anong parte ng proseso, ang pinaka-best evidence pa rin ang balota. Ang balota na nasa loob ng boxes ang magsasabi kung tama ang ating nabilang at tama ang ating naproklama. Naganap ang random manual audit mahigit 2 linggo matapos ang BSKE. Ayon sa COMELEC, pagkatapos talaga ito ng eleksyon ginagawa at hindi kaya na basta-basta. Napakahirap po kasi may mga factors like for example yung posibilidad na may violence, posibilidad na ma-impluensyahan ang bawat miyembro ng team. Katuwang ng COMELEC sa random manual audit ang Philippine Statistics Authority at Citizens Arms na NAMFREL, PPCRV at Lente. We expect that the audit will be very transparent. Kung meron mang dapat baguhin at meron kailangang improve sa mga makina, sana po mai-report ito. Nanindigan ng COMELEC na hindi na dapat gamitin ang mga vote counting machines sa susunod na eleksyon. Mahigit 97,000 na makina ang dineklarang unusable ng COMELEC. Napaka-dangerous po na gamitin. Alam po natin sa 3 lugar, tulad po ng Dasmariñas at sa Pasong Tamo, nagkaroon na po ng malfunction ang ating pong ilang makina. Hindi na po magiging ganun ka-accurate at ka-effective yung mga makina. Sinimulan ng COMELEC ang proseso ng procurement para sa bagong makina na gagamitin sa susunod na halalan. Ayon kay Garcia, 3 kumpanya ang nagpakita ng interes sumali, kabilang ang Smartmatic na may nakabinbin na disqualification petition. Target ng COMELEC na maresolba ito sa November 22 bago formal na buksan ang bidding. Umaasa si Garcia na 5 kumpanya ang lalahok sa bidding para maraming makina ang posibleng pagpilian. Paige Javier, CNN Philippines.